Ang mga kwentong ito ay nagpapakita ng malalim na ugnayan ng mga Pilipino sa kanilang kapaligiran at kasaysayan na nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan bilang bahagi ng ating pagkakakilanlang pampanitikan at pangkultura. Ang ilang eksena ay hindi angkop sa para napakabatang mga manonood, patnubay na magulang ay kailangan. Ang Panday, Katang MRT Rio 26. Noong unang panahon, sa kahariang tinatawag na San Real, umiiral ang kapayapaan sa ilalim ng pamumuno ni Haring Alfonso. Ngulit sa malayong kabundukan ng itim na gubat, isang matandang mangkukulam na nagngangalang Lizardo ang nagtataglay ng galit sa sangkatauhan. Noon pa man, si Lizardo ay dating tagapangalaga ng mga sinaunang lihim ng kalikasan. Ngunit dahil sa kanyang kasakiman sa kapangyarihan, sinumpa siya ng mga diwata at ang kanyang puso ay nabalutan ng kadiliman. Mula sa sumpang iyon, nagsimula siyang lumikha ng hukbo ng mga nilalang na mula sa kadiliman, mga aswang, tikbalang, manananggal, sigbin, at iba pang nilalang ng gabi. Pinangako niyang lilipuli ng lahi ng tao at maghahari ang dilim. Ngunit ayon sa matandang propesiya, sa oras ng kadiliman, isisilang ang anak ng bakal na magpapanday ng liwanag. Dito ipinanganak si Flavio, anak ng isang karpintero at isang babaeng banal sa puso. Lumaki si Flavio sa maliit na baryo ng Santo Bernardo. Mahinahon siya, ngunit matapang at may malasakit sa kapwa. Isang gabi, sa ilalim ng buwan, habang pinupukpok niya ang bakal upang gumawa ng itak, isang kakaibang liwanag ang kumislap sa hinampas niyang metal. Nagliyab ito sa kulay pilak at sumilay ang hugis ng sandatang may tatak ng bituin. "Flavio, ikaw ang hinirang!" Isang tinig mula sa apoy ang narinig niya. Ang tinig ng diwatang bathaluman ng liwanag, si Dian Lamitan. Binigyan siya nito ng misyon, hanapin at wakasan ng kasamaan ni Lizardo, na ngayon muling nagbabarik matapos ang 100 taon ng pagkakakulong sa ilalim ng bulkan ng Erebus. Habang patuloy na lumalakas si Lizardo, unti-unti ring nagigising ang mga nilalang ng dilim. Ang mga baryo ay ginagabihan ng mga aswang na sumisindak sa mga tao. Isang gabi, sinalakay ang Santo Bernardo ng 3 nilalang, isang manananggal, isang siggin at isang tikbalang. Sa pagitan ng kaguluhan, humarap si Flavio, hawak ng kanyang bagong panday na espada. Sa unang hampas ng kanyang sandata, sumiklab ang liwanag na tumupok sa manananggal. "Sa bakal ng katarungan, lilipulin ko ang inyong kadiliman!" sigaw ni Flavio. Nangibabaw ang kanyang tapang at mula noon, siya'y nakilala bilang ang Panday. Dinala ng kanyang tungkulin si Panday sa malalayong lugar upang hanapin ang pagkakagalingan ng kasamaan. Sa tulong ng kanyang mga kasama, sina Kira, isang babaeng mandirigmang diwata, si Tomas, isang matalinong albularyo, at si Goro, isang tikbalang na tumiwalag kay Lizardo. Pinasok nila ang itim na gubat. Sa bawat hakbang ay may pagsubok, mga ilusyong nilikha ni Lizardo, mga halimaw na walang kaluluwa, at mga aninong kumakain ng alaala. Ngunit sa diwa ng pagkakaisa, nalampasan nila ang lahat. Sa gitna ng gubat, natuklasan nila ang lihim ng kasamaan, ang puso ng kadiliman, isang kristal na naglalaman ng kaluluwa ni Lizardo. Ngunit huli na ang lahat,
Sa paglapit nila sa kristal, biglang nabasag ito at bumangon si Lizardo, muling buo at mas makapangyarihan. Ang kanyang katawan ay yaring ng abo at apoy. Ang kanyang mata ay naglalaglabag sa galit. "Panday, ako ang wakas ng iyong liwanag," ang bulaslas ng halimaw. Sa iganghap, sumabog ang kadiliman sa buong kaharian. Ang mga bangkay ay nabuhay bilang mga aswang at ang langit ay tinakpan ng ulap ng dugo. Si Lizardo ay naghari sa takot habang si Flavio at ang kanyang mga kasama ay umatras sa bundok ng San Real. Nanghina si Flavio, ngulit hindi siya sumuko. Muling itinuro ni Dian Lamitan ang daan sa kanya. Kailangan niyang tubuhin muli ang Espada gamit ang kanyang sariling dugo upang maging ganap na sandata ng liwanag. Sa loob ng 3 araw at 3 gabi, pinanday niya ito sa gitna ng apoy ng bulkan. Bawat hampas ng maso ay may kasamang panalangin at sakripisyo. Sa huling hampas, lumitaw ang espadang bituin. Mas maliwanag, mas matalim, at hindi na matitinag ng dilim. Sa paanan ng bundok, nagharap ang dalawang puwersa, ang hukbo ng dilim ni Lizardo at ang mga taong pinamumunuan ni Flavio. Dumudong ang tsarangitan at nagsalpukan ng liwanag at dilim. Sa gitna ng labanan, nagtagpo ang dalawang magkatunggali. Ang tao ay marupok. Wala kang panalo, Panday. Hanggat may pag-asa, may bakal na tatayo para sa katarungan, angas ng Panday. Naghampasan ng espada at sandata. Tumama ang kidlat. Sumabog ang lupa. Sa huling sandali, sinaksak ni Flavio ang espada sa puso ni Lizardo habang sabay silang linamon ng liwanag. Sumabog ang enerhiya at ang langit ay muling luminaw. Naglaho si Flavio kasama ang kadiliman. Ngunit sa bawat panday na humahampas ng bakal, naririnig pa rin ang kanyang pangalan. Ang kanyang espada ay naglaho, ngunit sinasabing sa oras ng muling pagbangon ng dilim, ang diwa ni Flavio ay muling magbabalik, ang bagong Panday ng panahon. Ang laban ni Panday kay Lizardo ay hindi lamang kwento ng espada at halimaw, kundi pahiwatig ng walang hanggang digmaan ng kabutihan laban sa kasamaan. Habang umiiral ang kadiliman sa puso ng tao, may mananahimik na bakal na muling magigising, handa na namang ipukpok ang liwanag sa dilim. Wakas.